Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na siya with evidence. Ako po, Senator Marcoleta. Sumabog sa galit sa Senate hearing tungkol sa oil crisis sa Pilipinas, nag-walk out. Uminit ang ulo ni Senator Marcoleta. Nang nalaman niya ba na grabe pala yung nagiging ang tawag dito grabe pala yung ginawa ng mga oil companies. Sumobra ang kanilang pagtubo sa presyo ng gasolina. Nalaman sa Senate hearing kung gaano kawalang hiya itong mga kumpanya ng oil, ng gasolina, kung saan konti lang pala ang dapat iangat ng presyo, pero grabe 100% ang inangat nila. At ito kabibig nalaman natin sa 5K ayuda na ibibigay ng gobyerno kabibig, kailangan pala magpresenta ka kung saan or ID kung saang presento ka bumoto. Uy, ano ba naman yan? Sa sinabi ni BBM, 40,000 na daw ang bibigyan niya. Tapos, pahirapan pala na mabigyan ka ng 5K kasi kailangan mo ng driver's license, ano pa, mga kung ano-ano pang ID hinahanap at ang pinaka-importante, kung saang presento ka bumoto. Kung botante ka ba na botante ka ba ng ng mayor na ito, ako ano-ano pa ba, konsehal, gobernador, or boboto ka ba sa admin ni BBM sa 2020? Meron mga ganun ba? Ay, ewan ko, bibi ko. Grabe, no? Pati ayuda, pinopolitika. Pati gasolina, ninulokong taong bayan. Hindi lang pala mga politiko ang nangluloko ng taong bayan, pati mga malalaking kumpanya ng gasolina. Kaya si Senator Marcoleta nag-walk out, So, eto kami, i-share natin yung kanina nangyaring pag-walk out ni Senator Marcoleta na grabe, uminit ang ulo. Ibig sabihin, sinasabi ko, after 2 weeks pa lang, and considering na meron pa kayong 46 days and 53 days for diesel and gasoline respectively, correct. kumulekta na ng 3 billion. Nagkumita na ng 3 billion pesos per day, which was bankrolled by the people themselves. Tama. This is the irony. Ngayon, ano yung role ninyo in the period of emergency and national interest is involved already? Ba't ang pinag-uusapan pa natin replacement cost na kagad? Ito muna ang sagutin ninyo. Is it reasonable? Is this reasonable? In 2 weeks' time? Mr. Chair, again, it's a matter of perspective. When the law says that we may direct the operation, we have to be mindful of again, on price. We have to be mindful of allowing the oil company to be able to replace it on a weekly basis. Okay, isara natin ang argumento. Did you check the oil companies? Kinuha yung document? Kanino la binili? Makikita nyo ba kung magkano binili? Did you check that? Have you done that? Tama. Not in that... paano mo sasabihin? Katungkulan nyo nga yun. If you are screening, if you are monitoring, okay, sabihin na natin replacement cost. Ali kayo mga kaibigan. Pwede nyo bandalin yung inyong mga ICPO? Yan na nga ang sinasabi ni Marcoleta. Ginugulo-gulo, ginabudol-budol tayo ng mga kumpanyang langis. Sabi nga, meron pa tayong 45 days, di ba? After 45 days, dyan na pwedeng lumobo ang presyuhan ng gasolina kasi pahirapan na kumuha ng supply. Pero with that span of 45 days, meron pa tayo. Kaya nga si Marcoleta nagtanong, nung 1 week pa lang na nabalita na tumataas ang presyo ng gasolina sa world market, biglang lumobo ang presyuhan ng gasolina. Bilyones na ang kita ng mga kumpanya to. Hindi pa naman yung stock pa lang yung gasolina nila ginamit. Diba? Wala naman silang bagong na-import, nakuha or nakuhang bagong gasolina. Kaya si Marcoleta nagalit, sumabog ang galit. Tingnan natin kung magkano. Saan nyo binili? Binili natin kay ganito. Ito po yung presyo. At least chinek natin. Now I am asking you, nag-check, sabi nyo hindi. So ano yung monitoring? Correct, walang monitoring. This is the frustration, Mr. Chair. Salamat po.
Mr. Chair. Senator, Hala, nag-walk out Mr. si Balbuena, Marcoleta. you want to interject? Ba't ka aalis kung frustrated ka? Wala kang sagot na nakuha. Ha? Bakit ayaw? Eh, kanina pang ilang oras na tayo dito, wala pa rin Mr. sagot. Chair. So go ahead. Opo, malinaw dun sa na inventaryo pa lang nila yung itinaas nila ayon dun sa pag-uusap po. Ibig sabihin, overpriced yung Overpriced. 2 hanggang 3 linggo na Overpriced. ibinenta sa aming fuel. Tama. I-refund nila yung 100 to 120% na itinaas dito kung inventaryo pa yung ibinebenta. Ang Tama. sinasabi ko, May punto talaga. I-refund nila. Kasi ginagawa nilang, anong tawag dito? Ang binubodol lang. Ay, naku, puro nang budulan na nangyari sa gobyernong ito. Sindikato ang nagpapatakbo ang mga tao sa gobyerno. Kumita na ang mga kaibigang oligarko na nasa government at may kickback pa rin sa kawawang mamayang Pilipino. Ito na nga ang sinasabi ko na wala pa namang new stock na binili pero bakit ang taas na agad every week? Same old land stock din naman yung mga ibinebenta. Dito pa lang may foul na ang mga kumpanya ng langis at gobyerno may sabwatang nagaganap. Nasa inventory pa pala yung mga gas na binibenta nyo. Bakit sobrang taas na? Diyos ko? Bakit binuhay pa kay mga sa pangit ng Panginoon? Tama ka, bibig. Imbes na makatulong sa taong bayan, nagiging kasabwat na lang mga oil companies. Tama. Diba? Magpakasasa kayo dyan, mga namantalang sakim sa kwarta. May hangganan din lahat sa sunod na panahon. Old stock naman talaga binenta ng mas mataas. Alam niya yan, bago pa pumutok yung gera, may ongoing na silang stocks at may paparating pa yan. Grabe, sobrang gulang na mga nagbebenta ng fuel na yan na lalo na pinapahirapan mga Pilipino. Kasabwat ang DOA sa kahayupan ng mga oil companies, yan ang totoo. Malita pa more mga buhaya. O yun, kabibig ha, yun ang ilang komento, inabuso ang sambayan ng Pilipino, binodol ang sambayan ng Pilipino. Ito ba kabibig? Hining tayo kabibig. May nakita akong video kanina kabibig kung sa ito. From Win To Gitchell. be honest about it, after hearing the statements of the oil companies, medyo na-depress po ako dahil parang hanggang May na lang tayo. After May, tama po ba? Hanggang April pala, until end of April. After end of April, parang For Petron, it's up to the end of May. end of May for Petron, but the others is until end of April, correct? We're continuing to work on getting more supply week Yeah. in and week But out. what I wanted to hear is certainty na merong supply papasok. No? And after hearing all of the comments, ang narinig ko is uncertainty. No? After April, after May, and it's quite concerning because you cannot run a country with uncertainty of Yan na. fuel supply. To be honest about it, after We cannot run the country with Dalawa po kami uncertainty supply. Ito nagbigay ng kabibig ha. Makinig kayo ha. Dalawa po kami nagbigay ng ayuda. Ayuda po na sa tayo. DSWD, cash relief Ito yung ayuda na kung saan pinamimigay ni Pangulong Bongbong Marcos. Ha? Pero anong nangyari sa paayuda ni Bongbong Marcos? Pinopolitika pa rin. Makinig tayo kabibig ha. assistance po ang binigay namin. At diretso po yun sa mga drivers. Cash or Cash. diretso sa GCash or Cash po. Cash talaga, okay. At base naman po sa mga news reports, napakabilis. Sobrang bilis nga po kasi pupunta ka doon kung ikaw ay na-vet na yung listahan mo. Hindi po dapat pumupunta yung hindi wala sa listahan. Okay? So, kaya po dapat malinaw. Sa amin po, hindi po totoo yung 21% na accomplishment. So sa amin po, pag malinis yung listahan, dumating yung mga kasama natin driver, babayaran po sila. At yan naman po ay matter of judicial notice. Sige, papaklaro natin kay Mar, no? Ito po bang release ng pondo ay mula sa DSWD, DOTR, LGU? Sino po ba yung nagbigay po ng tulong po sa inyo? Na. Mr. Chair, nakakatawa po. No? Magkatabi pa po sila eh. Ang DOTR at saka ang DSWD. Hindi po ba sila nag-uusap kung yung ibibigay po sa amin eh, kung saan po ba ito galing?
hiningan po kami ng listahan ng LTFRB. Yan. Isinubmit po namin yung mga master list po namin. Mm. Yung pala, ibibigay din po pala sa LGU. Ooh. Doble ang ginawa po nilang pahirap sa amin. Tama. Kailangan namin ng ORCR, Hindi. pipicturean kami, kasama yung jeepney namin, hawak namin yung driver's license, kasama yung prangkisa, kasama pa po kung saan presinto kami bumoboto. Ooh. Mr. Chair, totoo po yan at may mga ebidensya po kami. Yan na. Kung saan po kukunin, hindi po dapat kami yung tinatanong. Correct. Hindi po ba? Kayo yung nakakaalam kasi kayo yung magbibigay. Correct. Tama. Lahat na lang na binigay na ayuda kasama ang politika, kailangan nilang malaman kung saan ka presinto bumoto. Hindi talaga mababago ang Pilipinas pag ganito. DSW isang mananakaw din. Walang binarita kundi pag nanakaw. Hala, pati present kung saan bumoto, alam na this. Basta may ibabalita lang na mamigay ng cash assistance pero walang maayos na plano, tatak bangag. Sumigaw daw kayo kasi kayo ng impeach Sara para ibigay agad. Pipi man naman dapat iboto sa ganito. Pero in fairness grabe ito ito. Ang DOTR at ang DSWD, hindi po ba sila nag-uusap kung yung ibibigay po sa amin kung saan po ba ito galing? Hiningan po kami ng listahan ng LTFRB. Isinubmit po namin yung mga master list po namin. Yung pala, ibibigay din po pala sa LGU. Doble ang ginawa po nilang pahirap sa amin. Tama. Kailangan namin ng ORCR, pipicturean kami, kasama yung jeepney namin, hawak namin yung driver's license, kasama yung prangkisa, kasama pa po kung saan presinto kami bumoboto. Naku po. Mr. Chair, totoo po yan? yan at may mga ebidensya po May kami. ebidensya sila. Kung saan po kukunin, hindi po dapat kami yung tinatanong. Hindi po ba? Kayo yung nakakaalam kasi kayo yung magbibigay. Tama. So yun kami, Big. Ang nangyari kanina, napahiya ang DOTR, DSWD. Ay, nako mga kabibig. So yun ang kabibig ang ating Libak for today. Tama naman si Marcoleta, di ba? Wala siya nakuhang tanong. Sagot. Obviously. So ano ang meron dito? Nakakahiya mga kabibig. Nakakahiya ang gobyernong ito. Diba? Wala man lang action si BBM hinggil dito. After nag-anunsyo na tataas ang presyo ng gasolina, ang Pilipinas, ang mga oil company, nagsitaasan din. Old stock pala yung ginamit nila Walang klarong monitoring ang DOTR. Paano na ngayon? Napahiya kayo. So ano ang iyong komento doon mga kabibig? Pati pagbibigay ayuda, kailangan madaming requirements. Bakit hindi nila ibigay? Kasi nangangailangan yung mga drivers natin. Pati presento kung saan ka boboto. Baka kukunin na rin kung sino maging presidente mo or boboto ka ba kay Sara or hindi. Grabe. Yun lang kami, don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time. Grabe sila, no? Hi!